yan mga kamungkil, no, kung nakikita nyo nagbibintay ng bakal. So ituturo ko sa inyo mga kamungkil kung paano magbind ng bakal, paano gawin yung bindinganan niya, yung tikuanan niya ito. So may nag-request sa atin mga kamungkil kagabi na dapat ipaalam din kung gusto nyo detalyado talaga yung mga ginagamit natin dito. So yung ginagamit ko dito mga kamungkil, kasi ground floor lang to, yung ginagawa natin na extension, 10mm at saka 9mm lang ng bakal yung pinagamit ko dito mga kamungkil. So yung 10mm yung ginagawa natin parilya, at saka yung 9mm yun yung ginagawa nating stirrup. So yun yung bakal na ginamit natin dito mga kamungkil. Kapag mga ground floor lang na bahay, pwede na yung 10mm yung gagamitin natin at saka 9mm. Pero kapag halimbawa ayaw ng may-ari ng 10mm, gusto niya 12mm, di mas mabuti kung ganun. Hinahanap niya talaga na gusto matibay yung bahay niya. Pero kapag sabihin ng may-ari na, alam naman natin mga kamungkil kung yung may-ari is nagtitipid o gusto niyang mag-budget, alam natin, o kakaunti lang yung budget ng may-ari, alam natin, matansya natin yan, makalkula natin yan mga kamungkil kung tayo magtatrabaho ng bahay. So ito yung gamitin natin, 10mm at saka 9mm, para po makabudget. At saka sa trabaho, sa pagkadiskarte na lang ng trabaho natin, gagalingan na mas lalo pang mapatibay yung mga ginagamit nating materialis. So sa pagbibind ng bakal mga kamungkil, ng stirrup, gaya na sinasabi ko, may dalawang klase ng pagbibind yung stirrup natin. Yung pinaka traditional talaga natin na makikita mga kamungkil na pagkabind sa mga bahay-bahay lang, ganito lang, yan, ganyan lang, square lang siya. So dalawang uri ng stirrup mga kamungkil, meron ding rectangle, yung pahaba siya, hindi siya square. So yung sukat nito mga kamungkil, sa tiko ko, kung gaano kalapad yung gagamiting CHB sa external, yung panlabas na CHB, yun lang din yung pinagkukunan ko ng base. Kapag ka D4 yung ginagamit sa external, yung panlabas na CHB, D4 lang din yung liko ko ng stirrup natin. Kapag ka D-size yung gamit ng bahay na CHB sa external, is D-size dun yung liko ko sa stirrup ko. So itong ginagamit ngayon na CHB dito sa bahay na to is D4. Kaya D4 lang yung ginamit kong stirrup dito, yung liko nya. So yan, pakita natin yan. Kita ba mga kamungkil? Kung nakikita nyo sa pagbibind ko mga kamungkil, pinapalampas ko siya ng ganyan, nakikita nyo, tapos ibinabalik ko siya. Ano yung purpose natin dyan? Yung purpose natin dyan mga kamungkil, kung nakikita nyo yung ibang nagbibind, yung mga corner dito, yung kantuhan nya, hindi na kukuha yung tamang liko o tamang bilog dito, kasi dito hahawak yung mga bakal natin. Kaya yung purpose mga kamungkil, kailangan natin siyang idritso para po o ilampas pa natin ng konti dito sa bakal na to, para po yung bilog ng bakal na to is makukuha talaga natin sa stirrup natin. So tulad nito mga kamungkil, ganyan nyo, dritso, tapos ibalik natin para matuwid siya. Yan. So kung nakikita nyo mga kamungkil, ayan, kuhang kuha yung bilog ng bakal na yan. So ganyan yung diskarte ng pagkabind mga kamungkil ng bakal. So yung isang pagbibind ng stirrup mga kamungkil, yung may lock sa dulo, so na-explain ko yan mga kamungkil kahapon sa una kong upload, kung ano yung advantage at disadvantage kapag naglalagay tayo ng lock sa stirrup natin sa dulo. At saka ito mga kamungkil, so kapag ganito lang yung pagkabind ng stirrup natin, hindi masyadong consumable ng bakal to at madaling trabahuin siya, madaling i-bind. Kasi kapag yung may lock mga kamungkil, matagal yun sa pagbibind at mas marami-raming bakal yung magagamit doon. Ang habol lang doon sa lock mga kamungkil is para pag umuuga yung poste natin, pag may lindol, hindi magkakaroon na lalayo yung 10mm na tinagamit na parilya, lalayo siya doon sa stirrup natin. So kapag lumalayo kasi yung
bakal mga kamungkil sa stirrup natin, doon nagsisimula yung pagka-crack ng poste o pagkukulaps ng isang bahay. So yan lang mga kamungkil, no. So mamaya mga kamungkil, abangan nyo, papakita ko rin sa inyo kung paano ang paglagay ng tama, yung tama talagang pamamaraan mga kamungkil sa paglagay ng puting rebar. Papakita ko sa inyo, at pagtayo na rin ng mga parilya, ano yung mga pamamaraan para magawa natin ng tama mula sa paglagay ng puting rebar, pagpatayo ng parilya natin sa poste. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Yan ang advertise mo pa daw. Lalalala na daw. Saan? Skip na ka. Bistig! So yan mga kamungkil, no, yung diskarte para mapadali yung pagputol natin ng tie wire. Yan yung building part. Dara. Ini diri. Nendo. Palungan sana, palungan. Ulit na to. Dito. Kang kuitin na lang kwanto kanang Sangit diri. oh sangit sa pwede. Kato mo din. Pagkaan ba? Mga ano mo ba? Dito ba? Tanggal ya. Oke na. Yun.
Bay, ay tanaw ba ya? So ayun mga kamungkil, no, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay ng puting rebar at pagpatayo ng mga parilya natin. So ayan, nakikita nyo, nakatayo na yan. So bali extension tong ginagawa natin dito sa bahay mga kamungkil, at yung mga spacing sa stirrup natin, na-i-upload ko na yan kagabi. So ngayon mga kamungkil, ipapaalam ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay ng puting rebar. So ito mga kamungkil, kung nakikita nyo, may puting rebar na ako dito nilagay. So sa iba mga kamungkil, madalas natin nakikita ang spacer nila dyan is mga bato lang, o minsan gagawa talaga sila ng spacer na ginagawa nila sa hinuhulma nila sa PVC, tapos yun yung tinutukod nila dyan. So sa akin mga kamungkil, iba yun din yung diskarte ko. Ganito talaga yung safety, na yung puting rebar natin ay hindi papasukin ng kalawang yan. So ang una kong ginawa mga kamungkil, binuhusan ko muna siya ng
halo. Ang kapal ng buhos na yan mga kamukil is 2 inches mula sa lupa. 2 inches ang kapal niyan. Tapos pinatigas ko muna siya mga kamungkil. Yan, matigas na to mga kamungkil. Yan. Tapos saka ko ngayon nilalagay itong puting rebar natin. So yan. Yan yung tamang pagkalagay ng puting rebar mga kamungkil. Kung nakikita nyo, ang diferensya kasi mga kamungkil kapag spacer ginagamit natin ng mga bato dyan, pag umuulan, pumapasok yung tubig dyan sa ilalim ng lupa. Tapos pag binubuhusan natin yan, may mga parte sa spacer na hindi na tatamaan ng buhos. Doon pumapasok yung tubig at nakakaabot sila dito ngayon sa bakal natin. So pag nakakaabot ang tubig dito sa bakal, nababasa ito ng tubig, doon na magpipenetrate ang kalawang mga kamungkil. Aakyat ng aakyat yan. Pati yung parilya natin, yung bakal natin sa parilya, kahit nakabalot na yan ng concrete, kapag nakapenetrate yung kalawang dyan sa baba, aakyatin yan mga kamungkil. So ganyan yung tamang pagkalagay ng puting rebar mga kamungkil. So ngayon mga kamungkil, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng parilya sa poste. Tulad nito mga kamungkil, ayan, nakikita nyo. So lahat yan mga kamungkil, may puting rebar yan. At bago natin nilagay yung puting rebar is nilagyan muna natin ng buhos sa ilalim. So yung pinang-apakan ng puting rebar mga kamungkil is hindi bato-bato lang. So buhos talaga yan. So sa pagpatayo ng parilya mga kamungkil, ang diskarte ko, ganito lang yung diskarte ko mga kamungkil. Unang-una, ipasok natin yung parilya dito. Tapos kung nakikita nyo mga kamungkil, may distansya pa tayo sa tansi. Ganon rin dito sa kabila. So yan distansya na yan mga kamungkil, mula sa tansi papuntang bakal, ito yung kapal ng buhos na makakabalot nitong parilya natin. Kailangan mga kamungkil, ang kapal ng buhos natin mula sa parilya is hindi bababa sa 2 inches. Kasi mga kamungkil, minsan makikita nyo yung ibang mga poste, pagtanggal ng forma, lumilitaw yung bakal sa labas. So yun yung cause mga kamungkil na dun magsisimula yung kalawang at kakalawangin yung bakal natin. So kailangan mga kamungkil, yung nakabalot na buhos sa parilya natin, yung nakabalot na concrete dyan is nasa 2 inches ya, o kahit 1 and 1/2 inches lang mga kamungkil, okay na yan. Basta importante wag masyadong manipis mga kamungkil, dahil importante na itong parilya natin ay na babalot to ng sakto sa buhos natin. Kailangan nakapagitna itong parilya natin. So paano natin malalaman na sakto na yung tayo o tuwid nitong ating parilya, para buhusan na natin siya dyan sa ilalim hanggang 40 cm yung buhos dyan mga kamungkil. Yun yung pinaka-base natin sa ating puting. Bago tayo maglalagay ng forma, dyan natin ipapatong yung forma natin hanggang 40 cm yung buhos. So unang-una mga kamungkil, kailangan pag ilagay nyo na itong parilya natin, sukatin nyo mula dito sa tansi, 2 inches yan, 2 inches. Ganon rin dito mga kamungkil, 2 inches sa kabila. Magkabilang tansian mga kamungkil, kailangan 2 inches. Pagkatapos, pag nasukat nyo na ng 2 inches, sa akin mga kamungkil, yung iba pag naghuhulog, ganyan, pakita natin yung hulog mga kamungkil, dito lang nila kinukuha sa gilid na to. Pero sa akin mga kamungkil, ipinapasok ko to sa gitna. Ganito ako maghulog mga kamungkil. Yan, pasok natin sa gitna. So yan, pasok natin sa gitna. Tapos iisang side lang ng bakal yung huhulugan ko mga kamungkil, kasi alam naman nating tuwid tong bakal natin. So ipasok natin mga kamungkil, kung makikita ba yan. So iisang side lang ng bakal mga kamungkil yung huhulugan natin, kasi tuwid yung bakal mga kamungkil. Pag tumama na yung hulog natin dyan sa may bakal mga kamungkil, na parang papel yung pagitan, tulad ng ganyan mga kamungkil, ibig sabihin yun na yung tuwid nya. So ngayon pag nakuha nyo na yung tuwid nya, i-brace nyo na kaagad, tulad nitong ginagawa ko mga kamungkil. Ito kung nakikita nyo, may brace tayo. So may welding dito mga kamungkil, kasi
more on bakal yung ginagamit ko dito. Kaya may welding na nakaabang. So i-winild ko na lang siya mga kamungkil para mas madali. Kasi pag itatali natin to, mas matagal at pwede pang magbago yung direksyon ng pagkahulog natin pag binubuhusan na natin. So yung purpose nitong brace mga kamungkil, para po pag nahulugan na natin, nakuha na natin yung saktong tuwid, hindi na magbabago yung direksyon ng parilya natin. Kasi ito na yung bubuhusan natin mga kamungkil mamaya sa yung unang buhos natin dito mga kamungkil is pinaka-base ng ating puting. So hanggang dito yung buhos nito mga kamungkil. Ito sa 40 cm. So pagkatapos ng mabuhusan mga kamungkil, pag tumigas bukas, lalagyan na natin to ng purmas. Kasi iuuna ko ipapatayo yung puste nito mga kamungkil bago ako mag-file ng CHB, kasi gusto kong mabubungan to una. Kasi parang kung nakikita nyo yung kalangitan mga kamungkil, ayan, palaging nagbabadya yung ulan. Kaya gustuhin kong mabubungan muna to bago ako mag-file ng CHB sa baba, para kahit umulan makapagtrabaho tayo. So ganun lang mga kamungkil, no? So maraming nagtatanong kung ano yung sukat ng butas na yan. So kapag naggawa tayo ng bahay, ano yung standard na size ng butas? So ang standard lang mga kamungkil, yung laki lang ng butas is kapag ground floor lang ginagawa ko, nasa 60 cm ako mga kamungkil. Pero itong ginagawa ko ngayon mga kamungkil, 40 cm lang yan, kasi bawal tayong lumampas doon, at saka ano na yan, pyrol na yung pagkagawa nito. Sagad na sa muhon tong trabaho ko ngayon. So itong pagka-layout mga kamungkil, pag na-plaster ko na to lahat, saka ko to i-upload tong pag-layout kung paano ko to ni-layout. So abangan nyo mga kamungkil, i-upload ko to kung paano ko to ni-layout. So yan, nakikita nyo. So palibot yan mga kamungkil, no? Yan, papunta yan dito. Ayan yung puting river natin. So kung titingnan natin mga kamungkil is makikita talaga natin na safety siya. So yan, kita ba mga kamungkil? So yan, yan. So nakikita natin mga kamungkil na talagang maayos yung pagka-trabaho, kaysa yung iba na ginagamit na spacer is pinapatong lang sa bato. So kung papansinin natin mga kamungkil, nasa maayos yung pagkalagay niya. So maayos din yung pagkalagay natin dyan ng parilya natin. So papunta yan dito doon mga kamungkil. Bali bakod na to mga kamungkil, yan, papunta doon. So itong bakod na to mga kamungkil, direkta yan sa sala nila. So sala, direktang bakod to. So ito yung forma ng tinatrabaho ko mga kamungkil. Pagkatapos nito mga kamungkil, siguro hindi lang ako magpipix ng kung ilan disco ito matatapos. Pagkatapos nito is may lilipatan na naman tayo na naghihintay na rin sa atin. So yan lang, nakalagay na ako ng 2 parilya. Tapos bali 5 parilya itong ilalagay ko mga kamungkil. Ayan yung 3. So yun na yung poste sa pader nya. Tapos yung mga poste dito mga kamungkil is may design pa. So bali yung pader dito mga kamungkil, yung bakod is 4 na patong lang na CHB, and din sa taas tubular na yung gawin nating disenyo sa taas. So hindi na kailangan mga kamungkil na palaliman natin ng masyado yung paghuhukay natin sa pundasyon natin, kasi 4 na patong lang naman yung ilalagay natin na CHB. Tapos yung dadalhin sa poste na yun is hindi masyadong mabigat, kasi tubular lang. So wala tayong dapat ikabahala. Pero kapag lumampas kayo ng 7 pile ng CHB mga kamungkil, hindi po pwede yung mababaw lang na paghuhukay. Kailangan nasa 80 cm or 70 cm tayo yung lalim natin. Pero wala akong standard na pagbabasihan mga kamungkil sa lalim ng hukay natin. Kasi ang paghuhukay mga kamungkil sa butas natin sa poste natin is nagdidepende yan sa sitwasyon ng lupa. So kung medyo matigas yung lupa, hanggang 70 cm pwede na yan. Pero kapag malambot pa yung lupa, umabot na kayo ng 70 cm, kailangan nyo pang laliman para po masiguro na hindi lulubog yung poste natin kapag mataas yung pader na pinag-usapan natin. So ganoon rin sa bahay, wala ring lalim na pagbabasihan, kasi nakadepende tayo sa sitwasyon ng lupa. So yan lang mga kamungkil, no? So ganito lang talaga yung pagka
style ko. Kung napapansin nyo, dito rin sa isa may allowance din ako na 2 inches. Kasi para habol natin dyan, mabalot pa ng concrete na halo itong parilya natin. So kailangan mga kamukil, pag naglagay tayo ng parilya mula dito sa tansi, kailangan naka-allowance siya ng 2 inches. Kasi itong tansi na to mga kamukil is dito na natin ididikit yung porma natin. Ito na yung susundan natin sa paglalagay ng porma. So dahil dito nakadikit yung porma natin, ibig sabihin ito yung bakante sa loob, itong 2 inches na to. So pag binuhusan natin yan, nababalot niya ngayon yung itong parilya natin, nababalot ng buhos natin. So importante talaga mga kamukil na mabalot ng buhos ang parilya natin. Huwag masyadong manipis, kasi kapag masyadong manipis, pag umuulan, pumapasok yung tubig dun sa poste. Halimbawa malakas yung hangin, tumama yung ulan dun sa poste. So pag manipis lang yung buhos mo, papasok yung tubig dun sa ilalim, saka dun magpipenetrate yung kalawang. So pag nakapenetrate yung kalawang sa isang parte ng bakal, kakalat at kakalat yan. Hindi man ngayon, hindi man sa susunod na buwan, pero paglipas ng maraming panahon, talagang kakalawangin yung bakal natin sa poste kahit nakabalot na yan ng concrete. So kailangan nasa 2 inches o 1 in 1/2 inches yung dapat na mabalot na concrete doon sa parilya natin. So yan lang mga kamungkil, no? At sa susunod kong upload mga kamungkil is ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung porma na mauuna yung poste sa pagpatayo, hindi mauuna yung CHB. Kasi kadalasan na makikita natin mga kamukil kapag ground floor is inuuna talaga yung CHB bago magbuhos ng poste. So ito mga kamukil, yung mga na-upload ko sa isa kong YouTube channel na Mungkil Vlogs, inuuna lahat ng mga trabaho ko dyan, inuuna ko talaga lahat ang mga CHB. Pero ito mga kamukil, ibahin natin, unahin natin sa pagpatayo itong poste, kasi yung habol ko para mabubungan, para pag umuulan man o uminit man, makapagtrabaho pa rin tayo. So walang disturbo sa trabaho natin. So uunahin ko, kailangan mapatayo itong poste para po mapabrikit ko na yung mga disenyo ng pader, at saka mabubungan ko na rin itong sala nila. So bali ito yung porma mga kamukil ng ginagawa kong bahay dati. So na-upload ko na rin itong mga kamungkil dun sa isa kong channel, pero maraming nagtatanong. So ang pangalan sa kisame na yan is PVC panel board. Yun yung tawag dyan. Plastic yan mga kamungkil, PVC yan. Tapos may mga maraming kulay din kayo mapagpipilian ng ganito, pero lahat ng mga kulay nito mga kamungkil is parang kahoy siyang tingnan. So ang piraso nito mga kamukil is nasa 230. May mas mahal pa, may magandang kulay 245 yung isa bawat piraso. So yung lapad niyan mga kamukil is 9 inches lang yung lapad niyan. Tapos yung haba niyan mga kamukil is 195 cm. Yung ang taas nito mga kamukil, ang taas niya is 9 feet yung taas nito. Tapos yung lapad is 9 inches din. So yan yung disenyo ng bahay sa loob dito mga kamukil. So bali 2 kwarto to mga kamukil yung ginawa. Tapos papasok doon, yun yung exit nila. Tapos dito banda, dyan yung kusina nila. Tapos ito nakikita nating harapan mga kamukil, yan yung CR nila. Bali yung pintuan dyan nandun sa likod nyan. So yan lang mga kamungkil, no? At sa mga bago pa lang sa akin channel, baka po nagtataka kayo kung bakit mungkil lagi yung sinasabi ko. So gaya po ng sabi ko sa inyo, ako po si Mungkil Vlogs doon sa isa kong channel, kaso lang hindi tayo pinala doon, kaya gumawa ako ng ibang channel, baka dito pagpala rin tayo. So sa mga bago pa lang na nandito, sana po huwag niyong kalimutang i-subscribe ang channel na ito. At kung halimbawa po ikaw ay interesado sa aking mga video, o gusto mong makapulot ng idea o dagdag kaalaman ukol po sa construction, huwag mong kalimutang pindutin yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen, at
all notification yung piliin nyo para po kung sakaling may mga bagong videos akong i-upload, isa po kayo sa unang makakaalam, update sa mga video ko. So yan lang mga ka-Ermongs, no? At once again, Ermongs and the vlog. So ayan na mga kamungkil, no? Nabuhusan na natin yung parilya natin kanina na pinatayo natin. So lahat po yan mga kamungkil, bali 5 parilya yung nabuhusan natin ngayong araw mga kamungkil. So ayan, so mula sa ilalim dyan mga kamungkil, 40 cm yung buhos nyan. So pati ito, yan. So pati doon mga kamungkil, nabuhusan na natin. So yan. So kung titingnan natin dito mga kamungkil, isisilipin natin, ayan, parang isang parilya lang yung nakikita nyo. Pero yung katunayan ng mga kamungkil, meron pa dalawa doon. So yan yung ibig sabihin mga kamungkil na tuwid yung ginawa natin pagkatrabaho. So ganun lang yung diskarte mga kamungkil, no, sa pagpatayo ng parilya. Ganun lang yung diskarte ko. So kanya-kanya naman tayo ng diskarte, pero sa aking diskarte mga kamungkil is ganun lang ako magtrabaho. So pagdating sa mga second floor mga kamungkil, malakihang bahay, iba din yung diskarte ko dyan pagdating dyan. So gaya ng sabi ko mga kamungkil, pag tayo ay sumabak sa isang construction na trabaho, kailangan more on techniques tayo at taktika kung paano siya trabahuin.